Good day, everyone. I am Elvin J. Padurog Mugot from San Fernando. I am a fourth-year criminology intern at Valencia Colleges Bukidnon Incorporated. And now, I am assigned to discuss to you the topic that entitled Police Responses. So, kini atong topic karon guys, medyo hot kini nga topic no. And at the same time, interesting po din siya nga topic kay diri na to mahibal-an kung unsa ang mga pamaagi sa atong kapulisan or unsa nga mga responses ang ilang angay nga buhaton kung naay mahitabo nga public assembly sa usa ka public places, then naapoy mga violent nga gakapanghitabo. So the following are the police responses during the planning stage, initial and peaceful stage, confrontational stage, violent stage, and post-operation stage of a public assembly. So kaning police responses nani siya mga stages nga ginasunod no or kumbaga steps ba para mahimong hanay og hapsay ang activity nga pagabuhaton. So ang una nga stage diri is initiate dialogue with the leaders. Before pa nga naay mahitabo nga public assembly sa usa ka public place. So ang leaders and the organizers sa maong assembly is dapat naa sila coordination sa ato ang mga kapulisan. So B, prepare appropriate security and CDM contingence plans. So kung mayon gayta og CDM, mo ni silang mga civil disturbance management. So, number two, during initial and peaceful stage, with permit or held in freedom parks, private properties. So, the PNP shall not interfere with the holding of a public assembly. So, kung mahitabo man galing nga naay public assembly sa usa ka public nga area, so ang ato ang PNP dili sila pwede mag-interfere. Kung mayong tag-interfere, dili sila pwede maglabot-labot sa kung kinsa man ang handle ana nga assembly. However, ang ilan ng mga dapat buhaton yun is ang pag-secure nga mahimong hapsay ang dagan sa activity nga pagahimuon. So ang ato ang CDM, ang iyang kalayon gikan sa ato ang PCO is 100 meters ra siya kay aron kung na may mga aberya or mga hindi karapat-dapat nga mga panghitabo, so dali ra nga maka-request og police assistant. So, letter B. As soon as it becomes apparent that an assembly is being held in a public place, the ground commander shall immediately conduct an inquiry whether the assembly is covered with a permit or not. So, bot pasabot, sa diha nga giheld na ang public assembly sa usa ka public place, ang ground commander sa maong CDM is diha dayon magkandak siya og inquiry matod anang assembly nga gihimo diha. Kung maingon tag inquiry, murag pagsisiyasat og or pagsusuri sa kana nga grupo bitaw nga nagkandak og assembly. So ilang magkandak sila inquiry kung naa ba nay permit or wala ba nay permit kanang assembly nga gimugna diha. So kung ang permit dili makapakita og permit ang nagkandak og assembly, dili makapakita sa pulis. So kani siya nga situation or panghitabo maabot ni dito sa Office of the Mayor. Ang Office of the Mayor, kung i-confirm sa Office of the Mayor nga kaning nagkandak og assembly diha is wala ni sila permit gyud. So the leaders and the organizers sa maong assembly is dapat ipahibalo sila that they are violating the law o kinahanglan nila nga undangon ang ilang gibuhat kay wala kini permit. The PNP shall exhaust all peaceful remedies to persuade the demonstrators to disperse. This may include the involvement of local chief executives or LCE, community leaders when available to intervene in the situation so that dispersal operation could be avoided. So sa inana din nga pamaagi, buhaton tanan sa pulis ang tanang maayong pamaagi para lamang nga i-disperse ang kanang nagkandak og assembly diha. Disperse is kanang ilang ipastop, kumbaga ilang ipastop ang nagkandak og assembly diha. So kani labot na diri ang local chief executive or kung naa manggaling mga
community leaders like anang mga kapitan. So pwede sila nga makatabang para mag-intervene para ilang istoryahan ang nagkandak ana nga ang mga leaders or organizers anang assembly ilang istoryahan nga pwede ba nga ato ang ihunong ni kay wala man day kini permit. Should negotiation fail and the demonstrators refuse to disperse voluntarily and peacefully, thereby causing public inconvenience, CDM contingents may commence dispersal operations after the CDM commander announces the violations of law they have committed. Such announcement of the violation must made at least 3 times. So, kung dili gyud, so if the organizers or the leaders sa maong pagpupulong, they refuse to stop, dili sila gusto nga undangon, or dili sila pwede makiusapan kay ilaging ipadayon ang ilang assembly. So, ang ato adayong CDM o atong mga pulis, sila na mismo ang maghimo og pamaagi para paundangon ang maong assembly. Kana kung naistorya na sa ilang ground commander sa tulo ka bahin ang law nga ilang na-violate. Tulo lamang sila kabisis istoryahan nga paunong. So, if ever nga ilang i-refuse or dili sila gusto maghunong sa ilang pagmugna og assembly diha sa usa ka public area, so ang police is mag-conduct na din na siya og dispersal operation. So number 3, during breach of peace, confrontational stage with or without permit. So letter A, no public assembly with a permit shall be dispersed. However, when a public assembly becomes violent, the CDM contingents may disperse such public assembly in the following manner. So, kung ang usa ka nagkandak og assembly diya sa public place na sila permit, so bawal na sila nga hilabtan sa ato ang CDM. Dili sila pwedeng i-disperse. Kinahanglan sila permit, kaya ang permit mao man ay nagpakita og proof nga pwede ka magkandak og assembly diha. So kung usa ka grupo nagkandak og assembly diha, so unya na sila permit, dili sila pwede labtan sa atong CDM. Pero may pero bisan pag naa sila permit pero ang ilang gibuhat nga assembly diha is nay mga violent nga mga nahitabo, so sa inana nga pamaagi pugnan gyapon na sa ato ang CDM nga ipadayon na i-disperse gyapon na sila bisan pag na sila permit kung nay mga violent nga mga panghitabo. So ang una diri, at the first sign of an impending violence, the ground commander shall call the attention of the leaders, organizers of the public assembly and ask the latter to prevent any possible disturbance. CDM contingents shall hold the line to prevent demonstrators from proceeding to other areas where the holding of a public assembly is prohibited. So, permiro, kung naamang mga violence nga nahitabuan ng assembly diha, nagibuhat, ang ato ang ground commander sa kapulisan is kuhaon niya ang atensyon sa ato ang leader or organizer nga mo'y nagmugna ana diha. Iyang istoryahan nga pwede ba nga likayan lang nato ang mga public disturbance nga pwede mahimo. Then sinana po nga pamaagi ang ato ang CDM, pugna na din sila nga maka-proceed sila sa other areas kung asa dapit nila na pod imugna didto ang maong assembly nga ilang pagabuhaton. If actual violence reaches a point where rocks or other harmful objects from the participants are thrown at the CDM contingents or the non-participants or at any property causing damage to it, the ground commander shall audibly warn the participants that if the disturbance persists, the public assembly will be dispersed. So, kung ibutang nato sa point nga niabot na sa
actual violence nga nagnilabay nagbato, nagamit na og mga butang nga pwede maka-damage sa property og maka-cause og damage for og harm sa ato ang CDM og sa mga civilian nga walay mga labot. So ang ato adeng ground commander is iyang warningan ang maong nagpasimuno sa inana or ang mga nagkandak ana nga kung dili sila mo hunong is sila na mismo ang mangitag pamaagi, sila na mismo ang magpahunong sa ilaha. If the violence or disturbance does not stop, the ground commander shall audibly issue a warning to the participants of the public assembly, and after allowing a reasonable period of time to lapse, shall immediately order it to disperse with the use of CDM formations. The rank of demonstrators shall be disbanded, contained, and isolated from each other, and should be prevented from grouping. So, kung ang violence is wala gyud, dili gyud mapugnan, kapadayon gihapon. So, ang atong ground commander is murag iya nang i-command ang iyang mga tao nga mag-conduct na sila og formation. Kay sila na mismo ang magpahunong sa maong grupo nga nagkandak og assembly diyang dapita. Na sila formation nga ilaha, which is para mahimong mabulag-bulag ang kanang nagkandak og assembly diha. I-isolate silang tanan nga dili na sila makabuhat utro og assembly, maband sila, then ma-isolate sila isolated sila from each other, and should be prevented from regrouping. So water cannons and riot sticks may be used to repel aggression and disperse demonstrators, and reserve CDM contingents may be employed when situation requires. So no arrest of any leader, organizer, or participant shall be made unless he or she violates a law, statute, or ordinance during assembly. So ang mga possible nga mga gamit nga buhaton or gamiton sa ato ang mga CDM is water cannons. Kung medyo kuha na gid kayo ang dili na gid sila magpapugong, magamit sila water cannons. Dayon mga sticks na pwede gamit para depensa sa ilang mga kaugalingon. Then walay arrest nga mahitabo pod against sa leader or sa organizer sa maong naghimo og assembly, unless kung sila is naglabag or nagviolate sa atong law. So mao na siya ang buot pasabot sa number 3, so no, sa during breach or peace confrontational stage with or without permit. So lastly is the dispersal of public assembly without permit. When the public assembly is held without a permit, where a permit is required, the said public assembly may be peacefully dispersed. So buot pasabot kung naay magkandak utro og mga inana unya wala sila permit nga ipakita, so i-disperse sila, ipaundangon sila sa ato ang CDM. But kung naay sila ipakita nga nag-apply sila og permit para sa ilang ipahigayon nga assembly, unya wala kini liho ka sa ato ang mayor 5 days nga wala na lihok sa atong mayor. So dili gyapon sila pwede nga mag-conduct. Kung mag-conduct ba sila, i-disperse gyapon sila. Kay permit magid ang dapat nga naay maipakita para maka-proceed sila sa ilang angay nga buhaton. So mao na ang pasabot tanan-tanan sa akong topic, and thank you.